Magandang araw kaibigan! Samahan niyo akong tunghayang muli ang part 9 ng ating kwentong Love Wins. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting channel, pakipindot po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Makalipas ang isang oras, ay umalis na nga si Brian sa bahay nila Mimi. Umakyat ulit si Mang Danny sa kwarto ng dalaga. "Mimi, pagbuksan mo ako anak." Pinunas muna niya ang mga luha bago ito pinagbuksan. "Umalis na si Brian anak," wika nito. Mabuti naman ho kung ganun," sarkastikong sagot niya. "Humihingi siya ng tawad sa'yo. Inaamin na ho ba niyang balak niya akong lokohin?" Sagot nito. "Wala raw siyang balak na lokohin ka. Ano pa ho itong nangyari? May girlfriend na siya nanliligaw pa sa akin. Di ho ba panluloko yun?" "Anak, sinabi niya sa akin ang dahilan niya at naniniwala naman akong totoo iyon." Sabay tinalikuran niya ang kanyang ama. "Kung ano man hong dahilan ang sinabi niya sa inyo, tiyak na panibagong pambobola lang ho yun." Muli siyang dumapa sa kama. Ang mga luha niya ay nagbabantang sumungaw muli sa mata niya. "Gusto ko na hong mapag-isa, tatay." Tumalikod siya ng higa. Inabot ang isang unan at niyakap. Naramdaman na lang niya ang paglabas ng kwarto ng kanyang ama at ang marahang pagsara nito ng pinto. Sabay ay muling umagos ang mga luha niya sa pisngi. Nang sumunod na mga araw, patuloy sa pagtawag si Brian sa cellphone niya, ngunit ni isa sa mga tawag ay hindi niya sinagot. At kahit nga mga text, ay hindi na siya tumangkang basahin ito. Bagkos ay binura na lang niya. Pati sa kanyang Facebook account ay naiblock na din niya ang binata. Kulang na lang ay hilingin na niya sa kanyang ama na magbitiw na sa trabaho kay Brian upang tuluyan ng hindi mabanggit sa buhay niya ang pangalan nito. Nasisira kasi ang araw niya tuwing naririnig ang pangalang ito. Bukod pa ron, ay nakakaramdam siya ng pinungkurot sa puso niya sa tuwing maaalala ito. Naapektuhan na din ang pananaw niya sa pag-ibig. Ngayon, sa tuwing manonood siya ng movie kung saan nagkakatuluyan ang mga bida, ay nakakaramdam siya ng inggit. Sa halip, iniiwasan na lang niya tuloy manood ng mga paborito niyang pelikula. At dumaan pa ang mga araw, isang malungkot na balita ang inihatid ng kanyang ama. Namatay na ang ina ni Brian, si Tita Amor. May sakit pala ito, at ang kaninang umaga lang ay binawian na ng buhay. Minsan lang niya ito nakaharap at nakausap, noong panahong hindi pa siya nililigawan ni Brian. Sa unang pagkikita pa lang nila noon, ay napatunayan na niyang mabait nga ito. Pero na mga panahong nililigawan siya ni Brian, ay ni minsan hindi ito pinakilala sa kanya. At kahit nung nagdaang kaarawan nito, ay hindi man lang siya isinama nito para mabati man lang niya at makilala ng lubusan. Isa pa iyon sa mga dahilan kaya naghihinala siyang hindi ito seryoso sa kanya. Dahil indikasyon daw kasi na seryoso ang isang lalaki sa babae kapag nagtataka ito na ilapit ang babae sa pamilya, lalo na sa mga magulang nito. Kinabukasan ay nagpunta sa burol ang mga magulang ni Mimi at kahit ayaw niyang makita si Brian ay sumama pa din siya. Kahit paano ay gusto niyang magbigay respeto sa ina ni Brian. Wala siyang pakialam kahit makita pa niyang yakap-yakap ni Brian si Clarice magdamag sa burol. Dahil hindi naman iyon ang ipinunta niya. Pagpasok pa lang ni Mimi at ng kanyang magulang sa punerarya, ay sina Brian at Clarice agad ang nahagilap ng mga mata niya. Magkatabing nakaupo sa pinakaunahang hanay ng mahabang silya sa harap malapit sa kabaong. Hindi nag-uusap ang mga iyon nang makita niya. Si Brian ay tahimik lang nakatingin sa kabaong, samantalang si Clarice ay patingin-tingin sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Sa paglapit nila dito, ay parehas napatingin sa kanila ang dalawa.
Isang maikli at mahinang condolence lang ang sinabi niya kay Brian nang lumapit siya rito upang magpahayag ng pakikiramay. At habang nakikipag-usap ang mga magulang niya kay Brian, ay pumwesto siya sa bandang likuran at doon tahimik na naupo. Tumungo siya dahil iniiwasan niyang magkatinginan pa sila ni Brian. Baka isipin nitong senyalis iyon na hindi na siya galit dito at baka bigla pa siyang kausapin. May pangako siya sa sarili niyang tuluyan na niyang tatapusin ang dumaang kabanata ng buhay niya na nakasama niya ang binata. Halos mag-5 oras na sila sa pakikipaglamay ay napansin niyang ni hindi nakikitaan man lang ng paglalambing sa isa't isa sina Brian at Clarice. Kahit sa tingin niya ay inaantok na si Clarice, kahit na sandal o paghilig man lang sa balikat ng binata o kahit paghawak man lang sa kamay ng dalaga ay hindi niya nakitang ginawa ng dalawa. Hindi niya maunawaan pero parang ang nakikita pa nga niya ay parang gusto mag-iwasan ng mga ito. May problema ba ang mga ito sa isip-isip niya? Nang huli kasing magkausap sila ni Clarice, ay nabanggit nito na inaayos na nila ang kanilang pagpapakasal. Ang balita pa nga niya, bago namaya pa ang ina ni Brian, ay isa ito sa pinakaaligaga at nag-iintindi sa preparasyon ng kasal. Pero bakit para silang mga estranghero sa isa't isa ng mga oras na yun? Naguguluhang naiisip ni Mimi habang pauwi na ng bahay nila. Samantala, makalipas ang ilang buwan na nailibing ang ina ni Brian, ay muling nakatanggap siya ng tawag mula kay Clarice. Gusto nitong makapagkita ulit sa kanya. "We'll just talk," wika ni Clarice sa kanya sa telepono. "Tungkol ba saan?" Sagot naman niya. "I will tell you later kapag nagkita na tayo. Where do you want us to meet?" "Okay, pero sabihin mo muna sa akin kung tungkol ba saan ang pag-uusapan natin para malaman ko kung dapat ko pa ba talagang pag-aksayahan ng oras iyan. Busy kasi ako ngayon sa paghahanap ng trabaho eh," wika naman ng dalaga. "We'll talk about you and Brian." At napataas ang kilay niya. "Wala nang dapat pang pag-usapan tungkol sa amin," sagot ni Mimi. "Pero Mimi, wala na kami ni Brian. He broke up with me and he left me." Napamaang siya. Kung ganon, tama pala ang obserbasyon niya noon na may problema sa pagitan nito at ni Brian. "I think ikaw ang dahilan kaya niya ako iniwan," wika ni Clarice sa kanya. Nagulat si Mimi sa kanyang narinig. At kinabukasan ay pinagpasyahan na ni Mimi na pagbigyan si Clarice sa hiling na mag-usap sila. Sa isang mamahaling restaurant napili ni Clarice na magtagpo sila. 4:00 ang usapan nilang magkikita pero 5:00 na nang dumating si Mimi. Late na naman siya. Nasa loob na ng restaurant si Clarice nang pumasok siya roon. Hawak nito ng kanang kamay ang isang basong juice habang sa kaliwang kamay naman ay nakaipit sa daliri nito ang isang sigarilyo na may sindi. Clarice definitely looked tense. Nginitian siya nito ng pilit nang maupo siya sa harap nito. "Wait," sabi nito bago tumayo. "I'll order you food." Pinatay nito sa ashtray ang hawak na sigarilyo. Problemado na may hospitable pa rin ito. "Tinatawagan ka pa rin ba ni Brian?" Usisa nito nang balikan siya at iabot sa kanya ang juice. "Hindi na," kasabay ng pag-iling niya. "Do you still love him?" Muling tanong sa kanya ni Clarice. Hindi siya sumagot. Silence means yes, they say. Hindi pa rin siya umiimik. "I love Brian too." Tahimik pa rin siya. "I know he cares for me," anito, "but caring is different from loving." Hindi pa rin siya kumikibo. Pero interesado siya sa mga sinasabi nito at sa mga sasabihin pa nito. "Do you want him back?" tanong nito sa kanya. Umiling siya. Natigilan ulit ito. "Why? I thought you love him." "Ako ang hindi niya mahal," sabi ni Clarice.
Pero ba't mo ba sinasabi sa akin ito? Hindi mo ba siya mahal? Ba't ba kayo naghiwalay? Sunod na tanong naman ni Mimi. Malungkot ito nang ngumiti. I love him. I have loved him the first time I saw him. But the problem is, ang mama lang yata niya ang in love sa akin. Marahan itong tumawa. Gusto ako ng mama niya para sa kanya. Her mother wanted me to be his wife. But sadly, Brian doesn't want me to be his wife. Ba't kanya niligawan kung hindi kaniya mahal? Her mother asked him to fall in love with me. Sabi nito sa malungkot na tono. She told me she would do anything so I could be Brian's wife. And she really did something. After 10 years of being friends, niligawan ako bigla ni Brian. But now that her mother's gone, ayaw na niya ulit sa'yo? Tanong ni Mimi. Malungkot na tumango ito. Noon pa niya ako gustong i-break pero hindi niya kayang i-offend ang mama niya. Marami na siyang nagawang kasalanan sa mama niya at ayaw na raw niyang dagdagan pa. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ay nangako ito na hindi na siya gagawa ng kasalanan pa at sasaktan ang kanyang mama. Ano-ano ba ang kasalanan ni Brian sa kanyang ina? Muling tanong ni Mimi. When Brian was younger, he was very delinquent. Sakit siya ng ulo ng mga magulang niya. Ayaw niya mag-aral. Mas gusto niyang nasa kwadran nila kasama ang mga kabayo. Mahilig niyang pumasok noon sa gulo kasama ang barkada niya. Marami na rin niyang babaeng niloko at pinaiyak. But the last straw would be his father's death. Pagpapatuloy nito. Sinisisi ni Brian ang sarili niya sa pagkamatay ng kanyang ama. Maging ang pagkamatay ng kanyang ina ay sinisisi na rin niya sa sarili. Bakit? Ano nangyari ba? Tanong ulit niya. Alam na niya ngayon kung bakit halos ayaw siyang ipakilala ni Brian noon sa ina nito. Magagalit ito kapag nalamang nililigawan siya ni Brian dahil si Clarice ang gusto nito para sa anak niya. Kasama si Brian noon sa kotse ng kanyang ama, pagkukwento pa ni Clarice. While driving, bigla na lang naisipan ni Brian na makipagkarera sa isa pang kotse. The car turned turtle. Naging sanhi iyon ang kamatayan ng ama niya. The incident changed him. Since then, naging seryoso na ang pananaw niya sa buhay. Sobrang seryoso na nakalimutan na niyang ngumiti sa loob-loob niya. Parang nahihiwatigan na rin niya kung bakit tila naging iwas sa mga tao si Brian. Iniisip siguro nitong lahat ng tao ay isusumbat dito ang pagkamatay ng ama nito. Noon lang niya nalaman ang anggulong iyon tungkol sa pagkamatay ng ama nito na ito ang may kasalanan kaya ito'y naaksidente at ang ama. Hindi ito piniplay up sa mga balitang lumabas noon. Ayaw siguro sa akin ngayon ni Brian. Narinig niyang wika ni Clarice. But I'm ready to fight for him. On one condition. Ano yun? Tanong niya. Sa mabilis na takbo ng mga pangyayari, ang biglaang pagkatapos ng relasyon ni na Brian at Clarice, maging daan na kaya ito muli para maituloy naman ang naudlot na pagmamahalan ni na Mimi at Brian? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwentong Love Wins. Shout out nga palang muli kina Bonifacio Ramos, Daisy Ledsi, Evelyn San Carlos, Clysa Utay. Maraming salamat po.